Hindi po gaya sa Senado kung saan kalahati lang ng 24 na pwesto ang kailangan punan tuwing eleksyon. Lahat po na upuan sa mababang kapulungan ng Kongreso kailangan punan kada botohan. At ngayon po eleksyon, 317 upuan ang pinaglalabanan. 20% po yan pupunan ng mga mailuluklok na kinatawan ng mga party list. Pero ano nga ba ang party list at ang kanilang kahalagahan sa pamahalaan? Alamin sa pagsaksi ni Nico Wahe. 1995 nang maisa batas ang Party List System Act. At sa mga nagdaang eleksyon mula noon, alam ba ng mga Pilipino kung ano ito? Hindi ko alam yung party list na yun. Eh paano ka bumoboto dati? Ano na, yung kung ano lang makita ko na na pangalan, katulad pag umiinom sa amin mga kasama namin, na nirecommend. Hindi ko po talaga alam yun. Parang company ba yun o ano? Pero parang nalilito rin ako kung ano bang ano yan eh. May 3 grupo na maaaring lumuhok sa party list system. Nariyan ang mga sectoral parties or organizations na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors, o yung mga hindi napapansing grupo sa bansa, pati sa mga sektor na walang well-defined political constituencies. Kasi wala silang baluarte, wala silang teritoryo na talagang solid yung support sa kanila. Dito pumapasok yung party list system. Ang objective ay i-representa yung kanilang region, advocacy, interest, or sector. Maaari ring lumahok ang national parties at organizations, gayon din ang regional parties at organizations. Depende sa dami ng boto ang basehan para makakuha ng upuan sa House of Representatives ang party list. Irarank ang mga party list batay sa bilang ng boto. Ang mga nakakuha ng at least 2%, garantisadong mabibigyan ng tig-isang seat. Ang makakakuha ng lampas sa 2%, pwedeng mabigyan ng hanggang 3 seat. Kung di pa ubos ang mga posisyong nakalaan sa mga party list, pwede pa rin makakuha ng posisyon yung mga hindi umabot sa 2%, batay sa kanilang ranking sa boto, hanggang sa mapuno ang mga posisyon para sa party list. Sa House of Representatives, 80% o 254 seats ay bubuin ng mga Congressional District Representatives. 20% naman o 63 na mga yan ay magmumula sa mga party list. Eh talaga bang marginalized o underrepresented ang kakatawanin nila? Sa pag-aaral ng election watchdog na Kontradaya, natuklasan nilang 4 na po sa party list ay konektado sa mga political dynasty. 25 naman ay sa mga malalaking negosyo. 18 naman ay konektado sa mga pulis o militar. 11 mayroon daw kahina-hinalang advokasya. 7 ang may kaso kaugnay sa korupsyon. Ayon sa isang political scientist, may problema talaga ang party list system kaya nakakapasok ang ibang hindi naman nararapat sa posisyon. Nagkaroon daw kasi ng 2 desisyon ang Korte Suprema kaugnay sa interpretasyon ng Party List System Act. Yung isa kay Justice Art Panganiban at yung isa naman ay si Justice Antonio Carpio, no? Doon sa kay Justice Panganiban, no, sinusugan niya yung spirit of the law ayon sa Constitution na ang party list system ay isang social justice tool na dapat ay para sa mga marginalized at underrepresented at iba't ibang sektor ng lipunan. So nakalista yung ibang sektor at iba pa. No? Para naman kay Justice Antonio Carpio, ito ay proportional representation. Ito ay tungkol sa partido. So whether partido ka ng sektor o partido kang nasyonal o partido ka ng rehiyon o lokal, ang pinalalakas mo dapat dito, partido. At hindi personalidad. Ang desisyon ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang umiiral ngayon. Hindi kailangang miyembro ka ng sektor na nire-represent mo. Basta pareho kayo ng advokasya. This opened the floodgates for all the dominant interests to raid the party list system and appropriate the spirit of the law and the party list election towards the interests of dynasties, celebrities,
and even contractors. Unfortunately, yan na nga yung nakita natin na trend the past elections. So, kung ikaw ay political family, ang party list, kung kontrolado mo ang probinsya mo o ang syudad, you have 200,000 votes, at least you get one seat in the party list system. Sa ngayon, iba't ibang panukala ang nakahain sa Kamara at Senado para sa reforma ng party list system. Dati na rin sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kailangang amyendahan ng Party List Act. Kasi may mga pumasok because madami na rin pong mga political families ang nagke-create ng party list. Kasi na-realize na nila, bakit nga pa total naman, pag nagkampanya, isang balota lang, isang sample balot, di tayo na lang ang magpatakbo. Kesa yung magsasama tayo. So madami na rin pong ganon. And alam natin, kahit paano may boto kasi sila Tapos so yung traditional na mga party list organizations, nawawala. Yan na po yung present reality. Maraming nagsasabi na dapat i-abolish na dahil wala naman silbi. Ang sa akin, hindi dapat i-abolish, kundi ayusin. Tulad ng palagi nating sinasabi, nasa kamay ng mga botanteng Pilipino ang desisyon kung sino ang maluluklok sa pwesto. Dapat tignan ng botante whether kandidato yan or a party list group ay ano ba yung plano, ano yung programa. Kasi kung general motherhood statements lang ang sinasabi ng isang party list group ay iwasan natin yan. Kailangan makakita tayo ng plano o programa talaga. Sa dami ng party list na tumatakbo ngayong eleksyon, iisa lang naman ang maiboboto ng bawat isang botante. Bagamat isa lang, siguraduhin ang boto mo ay kakatawan sa sektor na kadalasan ay walang boses para matulungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Ahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.